Ngayon, Brother Kote, ang iyong pagiging, sa ngayon, ipinapakilala natin na ikaw ay isang dating ministro ng Iglesia ni Cristo. Paano ang nangyari at ikaw ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo? Yung pagmiministro, Ustad, ay nangangailangan ng pag-aaral, no? Bali, lumilitaw yan 6 na taong pag-aaral. 6 na taon? Oo, una, yung tinatawag na preparatory, okay, 1 year yun. Pagkatapos 5 taon na pag-aaral mismo, kaya sa kumpletong pag-aaral ay 6 years, no? Bago ka maordinahan bilang isang ministro. And sa pangyayari nga, naganap na sa buhay natin, naging ministro tayo ng Iglesia ni Cristo, naging ordinado tayo way back 1992. Ayan. So, pagkatapos na ikaw ay maordinahan, ano ang mga tungkulin na iyong ginampanan bilang ministro ng Iglesia ni Cristo, yung mga nahawakan mong mga posisyon? Ayun, ang nahawakan nating posisyon, simulan natin halimbawa sa simula, sa iglesia, naging guro ako sa pagsamba ng kabataan, sa edad na 18. Ayan. Batang-bata pa na yun. 18, no? Cute na cute pa noon, 18, no? Okay. Pagkatapos ay mga ilang panahon, naging katiwala ako ng grupo. Ayan. May pinangangasiwaan kang 5 sambahayan. Ikaw ang kumbaga, overseer, no? Pagkatapos ay naging manggagawa na nga ako, no? Pumasok ako sa ministeryo, no? At mga edad, hindi ko nagkakamali, edad ko nun ay 26, no? So, nakadestino na ako bilang manggagawa, nagdudoktrina, pagkatapos ay nangangasiwa ka na ng pagsamba. Ayan. So, pagkatapos 4th year ako, nangasiwa na ako ng isang lokal, kumbaga, destinado na tawag doon, no? Pagkatapos ay nung maordinahan, no, mga ilang panahon, naging pastor ako, no? Kasi requirements yung pagpapastor bago ka pumunta abroad. So, 1993, pastor, no? Pagkatapos that year din, 1993, tayo naman ay tumulak papuntang Japan, no? At naging officer in charge naman ako ng bansang Japan. Way back 1993. Ayan. Teka, nabanggit mo yung pagiging ikaw ay napunta na abroad sa bansang Hapon. Oo, bansang Hapon. Pero kung titignan natin, ang bansang Hapon ay isang bansa ng Budismo. Oo, Budismo. At ang salita nila ay Nippongo ba yun? Oo, Nippongo o kaya Nihongo. Papaano mo na kukumbinsi ang mga Hapon na sila ay nasa relihiyon ng Budismo, samantalang ang kanilang wika ay Hapon? Anong nangyari? Paano ang ginagamit ko doon, siyempre, Ustad, yung kanilang wika mismo. So, kukumbertihin natin sila sa tinatawag na Kristyanismo. So, ang ginagamit natin ay Bible. So, anong napapaloob dyan sa Biblia na siya mong ibinabalita sa mga Hapon para dalhin mo sila kumbaga, sa Iglesia ni Cristo? i-translate lang natin sa Japanese yung usapan tungkol dun sa pagtuturo sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Ang paboritong paksain doon, yung pagtatayo ng Iglesia ni Cristo na mababasa sa Mateo 16:18, no? Na ganito ang sinasabi sa Matthew 16:18. Pagka binanggit mo yung sa wikang Japanese, sasabihin mo, Shitomatai ni yoru fukinsho, jurokusho no juasetsu, koreyori yomimasu ga okiki kudasai. Yun. Bilib na nga ako sa'yo, marunong kang ng Hapon Tapos babasahin kong ganyan, sasabihin ko, Dewa, watashi mo anata ni iimasu, anata wa Petro desu. Watashi wa kono iwa no ue ni watashi no kyoukai o tatemasu. Desu no mon, sore ni wa uchikatemasen. Alam na ng Hapon yun. Ibig sabihin, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So pagka narinig, nagtayo pala si Kristo ng iglesia. No? Kasi kilala din naman ng mga Hapon yung salitang Kristo Kristo, tsaka Kyokai, alam nila yan no? Pagkatapos, susundan ko ngayon ng Juan 19, Yohane ni yoru fukinsho, no? Jusho no kyusetsu. Yan ang mga tunog ng salitang Hapon Jusho no kyusetsu. Ayan, babasahin natin. Kaya na medyo hindi maganda tunog ng wika Yung koreyori yomimasu ga okiki kudasai. Akala nambabastos tayo, no? Hindi naman. Kasi may mga hindi tayo nambabastos niyan. Okay. Yun ay mga masyadong polite na salita yun.
Pakinggan po ninyo at aking babasahin. Yan ang sabi. Okiki kudasai. O yan. Okay. Watashi wa mondes. Daredemo watashi o totte hairu mono wa sukuwaremasu. Sa Tagalog yun, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Yun naman katumbas sa Tagalog noon. So itong mga bahagi nito, bagamat sila ay mga Hapon at Budismo, yung Biblia na naisalin yan sa wikang Japanese, Hapon, yan. ay mayroon din pala itong may attraction din sa kanila para sila ay maging Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Lalo na pagka binasa ko Ustad yung nakasulat sa Roma 16:16. Yung binanggit ko kanina pagka dumadalo ako sa pagsisimba ng Katoliko. 'Di ba? Ang sabi ng pare, "Mangagbati ang kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo." Ang lakas din ng appeal nun sa sa mga Japanese. Pagka binasa mo 'yon, ayun, nag-iglesia ni Kristo na nga. Basahin natin sandali 'yon kung paano binabanggit 'yung sa wikang Japanese sa Roma Juroku Shono Juroku Sets. Ito sinasabi. あなた方は聖なるくじづきを持って互いの挨拶を交わしなさい。キリストの教会は皆あなた方に許すと言っています。So yun yung Roma 16:16. So yung mga kapatid natin na maaaring may alam sa wikang Hapon. Kasi maraming mga Pilipino ang nakakaintindi ng wikang Nipongo. Marami yan. Ano yan? Yan ang dahilan kung bakit yung bang dahilan na yun, pag-iiglesia ni Kristo. Ngayon, nasa Biblia yung relihiyon na pinanggalingan mo. Iglesia ni Kristo Pero ano naman ang nangyari at bigla kang naging Muslim naman? Kala ko sasabihin, bigla ako naging buklo No? Hindi. Yan po ay mga mga salita na ginagamit ng mga kabayan natin ng hindi magandang intensyon. Pero anong nangyari? At bakit mo pinag-aralan ang relihiyon ng Islam? Ganito yan, medyo So, medyo controversial yan, Okay. Kasi actually, wala naman ako intensyon pag-aralan niyang Islam na yan Muslim na yan. Malayo sa isipan ko mag-Muslim, Ustad Kasi way back nung ako'y college, meron akong kaklase, kaibigan ko, Maranao, US, Philippine Navy. Binigyan na niya ako ng Quran Actually, may English version ng Quran. So siguro gusto niya ako mag-Muslim, binigyan niya ako ng Quran, hindi ko naman binasa, nakita ko lang Holy Quran. Okay? Noble Quran, alala ko. Nilagay ko lang sa bookshelves. Hindi ko binuklat kung ano nakasulat doon. Ngayon, ito naman, minsan isang pangyayari sa buhay ko, mayroong pinaka-Maranao na nagtitinda ng DVD. Okay, di sa naging kaibigan ko yung Maranao na yun, Mabait kasi. Kasi pagka bibili ako ng DVD, yung 3, 100 yun. Okay? So, may mga defective na DVD. So, ang ginagawa niya, panoorin nyo muna, pagka nagustuhan nyo, saka nyo ko bayaran. Sabi ko, okay ito Mahusay yung sales stock nito Kasi minsan palpak yung, yung copy. So, yun. Pagkatapos may nabanggit siya na meron daw dating pare na nag-Muslim. So, sabi ko, mukhang mukhang may tama yung dating pare na yun. Ba't nag-Muslim yun? Ano kaya ang meron? At saka, kilala daw na debatidor ngayon ng Islam. Sabi ko, mukhang merong may ibig sabihin yan Ngayon, ang pinakalayo nilang usyusohin. Sino ba yung sinasabi mong pare na yan? Baka niloloko parang naging ako. Curious ka lang na. Yung curious lang. May pare na nag-Muslim. Oo. Bakit? Di ba? Oo. Ayun. So, sinabi niya nga sa akin, ang pangalan ng pare, dating pare ay Ustad Ahmad Barcelon. Ayan. So, sige, sabi ko, sama ako sa'yo. Gusto ko makilala yung taong yan. So, na-encounter ko nga si Ustad Ahmad Barcelon doon sa Pasay Islamic Center. Ayun, nagkita kami doon. Ayan, tapos nagkakwentuhan kami tungkol sa Islam, At nabanggit niya sa akin yung tungkol sa nag-usap kami tungkol sa halimbawa kung sino ang napangasawa ni Cain. Ang Biblia tahimik doon Basta nasumpungan lang niya yung napangasawa niya.
Pero walang malinaw na detalye, sino ba napangasawa ni Cain? Yung mga bagay na yun, hindi maliwanag. Hindi maliwanag sa Bible yan. Pagkatapos, ano pa talaga ang pinaka-main issue ng pagpatay ni Cain kay Abel? Samantala, ang nakasulat lang doon sa Biblia, nagselos lang itong si Cain kay Abel dahil sa kanyang inihandog na haing susunugin, yung ang kanyang handog na susunugin na hayop, di ba? Yun ang tinanggap ng Diyos. At yung kanya, kung siya magsasaka, yung kanyang mga inani, yung mga hindi na wala ng kwenta, yun ang sinunog, hindi ngayon tinanggap ng Diyos. Nagselos ngayon. Pinatay ngayon si Abel. Yun, napag-usapan namin yun. Sabi, logical ba naman yun? Sabi niya, hindi logical yun. Mga ganong issue. At iba't iba pa. So, ano ba ang pinakabahagi na nakita mo sa Islam na nagkaroon ka dito ng interest? Pwede natin ang matinding napansin ko, lahat ng mga mababasa natin sa Biblia, no? Kung susundin lang, tama lang ang rendition, no? Paggamit sa Biblia, ay tumutukoy lahat sa Islam. Islamic teachings. Ibig sabihin yung itong Bibliang to, Islam, all Islamic teachings to nandito Sapagkat si Kristo, yung binabanggit na, doon pa rin tayo sa Matthew 16:18, sapagkat ang sabi mo nga kanina, ang sino mang patnubayan ni Allah ay walang sino man na makapagliligaw sa Kanya. At sino mang ipahintulot niya na hindi na maligaw, ay walang sino mang makapatubay sa Kanya. Di ba? So, yun ang ayon sa paglalagom doon sa hadith, no? Sa salawikain ng propeta. Di ba? So, kung babasahin natin, babalikan yung nakasulat sa Matthew 16:18, wala namang itinayong relihiyon si Kristo ron Walang itinayong relihiyon si Kristo. Sa Matthew 16:18. Nabanggit mo yung kanina, 16-18 na Mateo. Pwede bang basahin natin, para mabigyan ng papansin natin sa ating mga televiewers. Ito ngayon na napansin ko, sapagkat pagkatatawagin ka talaga ng Diyos sa paglilingkod, ibibigay sa iyo yung kaalaman Kaya itong mga na-research ko bago nagdesisyon na mag-Muslim, At kung mo nga, nagkaroon ako ng curiosity. Ang sabi dito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Pero sinasabi niya, aking iglesia. Yung ba tama naman na... Tama naman sinabi, aking iglesia. Pero hindi sinabing itatayo ko ang aking relihiyon. Magkaiba pala yung iglesia. Kasi pagka sinabi mong iglesia, Ustad, ecclesia, ibig sabihin assembly. Di ba? Kalipunan, assembly. Hindi religion. Oo. At ang paggamit pa ng iglesia, sa ini-English pa, tangi doon sa ecclesia or assembly, ginagamit pang house of worship o building, church. Kaya kung gagamitin mo example sa mga sentences, I will go to the church every Sunday. Pwede sabing, I will go to the religion every Sunday. Hindi synonymous yun. So, yun grupo. Assembly. Hindi yung kalipunan ng mga relihiyon. Na nagre-relihiyon. Kaya nga, napansin ko rin, binanggit di umano ni Jesucristo sa Mateo 5:17-18, ganito. Huwag din yung isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Okay. Mga kababayan po namin, dahil sa oras po na ito, ay ilang saglit na lamang at tayo po ay magbibigay ng mga paalaala. Pero ipagpapatuloy po natin yung nag-iinit na paksa kung bakit ang ating kapatid ay umakap sa Islam.